Trillanes, mga bossing. Eto kung kayo nalulungkot mga kababayan, sabi naman ni Trillanes, eto, para mabuhayan kayo ng loob. No? Binasa ko ho ito kanina. Para mabuhayan daw po kayo, alam daw ni Senator Trillanes, alam ko marami ang nadismaya sa mga kaganapan kagabi, no? Sa Senado. Ayan. Kaya ito naman ang aking mga optimistic takeaways para mabuhayan kayo ng loob. Sabi dito, mga kababayan, una, merong 5 magigiting na mga senador na tumindig. Yun nga po sila Grace po, Coco Pimentel, Nancy Binay, Win Gatchalian, no? Mayroong 5 magigiting na senador na tumindig at nakipaglaban para sa interes ng ating demokrasya kahit alam ni Senator Coco Pimentel, Risa Ontiveros, Grace po, Nancy Binay at Win Gatchalian na mabigat ang laban at matatalo sila sa botohan. Pero tinindigan po ang ating konstitusyon, mga bossing. Diba? Nanindigan pa rin sila doon sa konstitusyon ng Pilipinas. Ipagbunyi ang kanilang moral fortitude. Bihira na yan sa politika sa panahon ngayon. Pangalawa, natuloy ang panunumpa at nag-convene impeachment court kahit ito ay plano nilang pigilan. Ibig sabihin rin ito, nasakop na si Sara ng jurisdiction ng impeachment court. Tuloy pa din. No? Kayong mga DDS, gumugol na nga kayo ng oras. Nag-aksaya na kayo ng oras para pakinggan yung hearing. Yung mga panunumpa, hindi nyo pa inintindi. Anak ng tinapa naman yan. Pinag-aksayahan nyo na ng oras. Ginugulan nyo na ng oras. Hindi nyo pa isinaksak sa mga kukote ninyo. O baka hindi magkasya. Kaya kaperanggot lang. Kunin natin yung kaperanggot. Yun lang ang kakasya dito No? Kunin natin yung yung pinakamabigat. Yung remand. Ibinalik sa Kongreso. Pasok. Yun na. Natulog, masaya, tulog. Paggising, pinadala yung sumon kay Inday Sara Duterte. Bakit ganoon? Natulog ako. Bakit ganoon? Natulog ako. Binalik na sa Kongreso. Bakit ngayon ito may sumon ipinadala pa din? At 10 araw. Dapat sumagot si Inday Sara Duterte kasi hindi nyo inintindi. Pangalawa, natuloy ang panunumpa at nag-convene ang impeachment court kahit ito ay planong pigilan. Ibig sabihin rin ito na sakop na si Sara ng jurisdiction ng impeachment court. Pangatlo, hindi natuloy ang outright dismissal ng kaso. Wala nang dismissal. No? Yung imbento ni Bato de la Rosa. Outright dismissal ng kaso na ayon dapat sa plano ng Duterte Bloc. Sa madaling salita, buhay pa ang kaso and we live and fight another day. No? Kasi naman yung mga DDS, ang bilis paniwalaan agad na ibalik na, wala nang impeachment. No, better luck sabi nila ang kalat-kalat doon sa Facebook, better luck next year ulit. Sa susunod na taon ulit, paggising, ayun, may sumon si Vice Presidente. Ang tanong, ano ang ating gagawin? Ito, sabi ni dating Senador Trillanes, ipagpatuloy natin ang ating pagtulak at pagpatuloy ng impeachment. Ako tuloy-tuloy lang po ako, mga kababayan. Gusto ko malaman talaga yung sagot nila. At ako tatanggapin ko ng maluwag sa dibdib ko kung talaga naman yung mga depensa nila ay katanggap-tanggap. Ano po? Yun lang naman ang sa atin Ituloy, marinig ng sambayan ng Pilipino. Pakinggan sila kung ano yung mga dahilan nila. Di po ba pakinggan kung ano yung mga dahilan nila? Pero bakit itong 18 senador na to may daga sa dibdib? Baka naman po kasi dahil, mga kababayan, dahil doon sa binitawang salita na bloodbath. No?
Baka may takot. Baka ako yung sinasabihan ng bloodbath no? Baka kapag ka sumuway sa kanila, dumanak ang dugo ko. Huwag kayong mag-alala. Sabi naman ni Inday Sara Duterte, siya daw naman yung bloodbath. Kasi nga, ikinumpara niya yung, ikinumpara ni Inday Sara Duterte na yun daw impeachment, kumbaga, ipapako siya sa krus. Crucifixion nga daw ho. No? Kaya dadanak ang dugo niya daw, hindi kayo. Pero tingin ko, kayo, 18, natatakot kayo doon sa bloodbath. No? Tingin ko, kasama din si Chis Escudero dyan. Ano sabi? Ipagpatuloy natin ang ating pagtulak sa pagpatuloy ng impeachment trial para mapanagot si Sara sa kanyang mga krimen. Kailangan rin natin makilahok. Tingin ko, kahit hindi mo na po sila sabihan na makilahok, pagka yung talagang naramdaman na ng mamamayang Pilipino, talagang wala na, hindi na matiis, lalabas at lalabas na din po yung mga yan. No? Kailangan rin nating makilahok sa mga darating na pagkilo sa kalye at pag-iingay sa social media. Mark Ramos, ang ingay-ingay mo. Hindi ho ako titigil, mga kababayan. Hindi ho ako titigil. Gusto ko malaman kung saan napupunta yung mga tax natin. Yung mga pera ho na kinakaltas o ibinabawas sa atin upang dumiretso po maging pondo ng bayan at tapos ipamahagi po dito sa mga politiko na ito na ayaw ipaliwanag sa atin kung saan napunta. Hindi po ba? Hindi tayo titigil dyan. Iparamdam natin sa mga senador ang ating saloobin. Naku po, kakasabi ko lang, pinaka nakakahiya, no? Sa kasaysayan ng Pilipinas, 19th Congress. Tatandaan niyo po yan, number 19, no? Yung mga naunang Senado, yung mga naunang Senado, mga kababayan, kahit papaano po, di ba? Walang mga ganito. Eto, kahiya-hiya po. Samahan mo pa ng Robin Padilla sa lineup nila. No? Tapos ano gagawin ni Robin Padilla? Gusto eskandalo, gusto suntukan yata doon sa Senado. Di ba? Sabi ni Bim Adriano, baka kaya takot ang mga senador na yan kasi may malalaman ang taong bayan, baka pati sila nakinabang kaya pinoprotektahan nila. Posible din po. Maaari din po, madam. No? Laglagan na yan sa pansariling interes. Sabi ni Bangis 2.0 na pro-China. No to pro-China. Antabayanan po ninyo ang mga susunod nating hakbang. Mabuhay Pilipinas. Di ba? Ayan naman po ang salaysay ng dating Senador Trillanes. So hindi naman ho tayo kailangan na malungkot, mga kababayan. Buhay na buhay pa din po yung impeachment. Ayan nga po, yung pag-serve nung summon kay Inday Sara Duterte. Nagulat naman po nung mga bopols na ang akala nila kasi tapos na po ang impeachment at hindi na po uusog. Di po ba? Mga natulog ho. Saya ng tulog namin. Wala nang impeachment. Ibabalik na sa Kongreso ang impeachment. Paggising ho nila, ayun. Iyakan, mga bossing.